mga kababayan. Actually, mga kababayan, no? Sinabi nga ni Junvic Remulla na naghahanda sila ng 10,000 pulis. Hala, 10,000 pulis. Ala, nako, Mamaria sa nung kawahilo po, kay Ma'am Rosemary Calipo, kay Lolo, ayan, may glove shoutout mo kay Inisita Mozuela. Ayan, so mga kababayan, sabi nga ni Junvic Remulla ay nakapaghanda na daw sila at magdi-deploy daw ito ng 10,000 pulis. No? Ma'am Divina Balino Hilo po. Mami Pablo Hilo. So, 10,000 pulis, tapos take note mga kababayan na DILG pa lang ito at PNP. Wala pa dyan ang CIDJ at ang NBI. No? So, ngayon mga kababayan, meron ako ipakitang video sa inyo na makipag-coordinate din pala ang NBI. Nako, si Attorney Matibag pa. Patay kanina, ang tapang-tapang pa naman ito. So, ito nga ang sabi, mga kababayan, ni Junvic Remulla, no? Saan na ba yun? Ito ha, mga kababayan. Pakinggan natin ha. Itong sinabi ni Junvic Remulla. It is a renewed interest because of all the rumors that were sparking. I would like to make it clear that there is a complete disassociation between the ICC and the Philippines. We are not a member. However, in light of this recent conversations and rumors going around, just to set things clear, we decided to do it the proper way, to investigate in the proper way, and to debunk all the rumors that have been circulating. Sir, kasi yung kay former President Duterte, sinasabi din noon, walang arrest warrant, pero pagdating niya, inaresto, meron pala. Wala po bang ganong... Just to be clear, when I was asked if there was an arrest warrant, I had not seen one. The arrest warrant arrived at 3 a.m. 3 a.m. on, that was a Tuesday. If I'm not mistaken, that was 3 a.m. on the Tuesday, and it is implemented 9 a.m. on the same day. Okay? So, just to be clear, okay, I have no personal knowledge of an arrest warrant. We are merely re-investigating the case. Sir, sorry. Isa na lang po. Sir, hindi ba para yung magiging result ng investigation nyo ay ipapadala sa ICC? We are not a part of the ICC. Thank you, sir. Dave Abuel of TV5. Hi, SILG. Dave Abuel po, TV5. Sir, may communication na po ba from Senator Bato kung a-attend talaga Wala. siya? Bukas pa lang naman i-issue eh. So, I guess if he is watching TV, this is the first time he will hear it also. But the subpoena will be issued tomorrow. Sir, without preempting yung magiging process, ano po ba itatanong sa kanya specifically? Well, we will wait for it's all related to the 100 plus complaints of EJK that occurred during his term as... Sa mga hindi po nakakaalam mga kababayan, ito po siya. Ganito ha. Sabi ni Bato, kung naalala ninyo mga kababayan, ito po kasi ang sinabi niya. So, ito, akala siguro ni Bato mga kababayan, bubo ang Marcos administration, di ba? Mamirian Suzuki, hilo po. Akala siguro ni Bato, bobo ang Marcos administration. Ito po, pakinggan nyo. Yung mga apo ko, hindi ko na makikita. Yun lang ang akin. Makulong ka ba? Buti kung makulong ka lang dito sa Pilipinas. Hindi kukulong ka doon sa daig. Ano ngayon? Paano makabisita yung mga apo mo? They will grow up lololess. So, kawawa naman yung mga apo ko. I love my apo so much. So ayaw ni Bato magpa-aresto, no? Ayaw ni Bato ayaw ni Bato magpa-aresto, ayaw ni Bato tawag dito, ayaw ni Batong sumuko, lalong-lalo na ito daw kaniyang warrant ay hindi naman daw sa Pilipinas, no? Ayaw niya kasi nga galing daw ito sa dayuhan. Mga kababayan, gusto kong iparating sa inyo. Makoy TV, hilo po sa iyo dyan. Gusto ko pong iparating sa inyo na malaking twist po ito. Kasi sabi nga ni Bato, ayaw niya magpa-aresto, ayaw niyang sumuko sa dayuhang warrant.
Kung dito lang daw yan sa Pilipinas na kaso, sa lupang sinilangan niya, ay susurrender daw siya, susuko daw siya. Ngayon mga kababayan, meron po kasing 100 plus complaint, no? Merong 100 plus complaint ang mga AJK victims, no? Yung mga pamilya ng mga nung war on drugs ni Digong, no? So may complaint laban kay Digong, kay Bato, kay Albayalde, kay Aguirre, no, sa lahat ng mga co-perpetrators ni Digong. So ngayon mga kababayan, naglabas po ng sabina sa Lunes. Naglalabas ng sabina ang gobyerno para si Bato ay ipatawag or damputin. Di natin alam kung anong procedure yan mga kababayan, either damputin siya or ipatawag siya. So maglalabas bukas ng sabina para si Bato ay imbitahan, no? May sabina siya. So ngayon, siguro naman Bato, may bayag ka, siguro naman lalabas ka. 100 plus mga kababayan ang nagreklamo, no, na mga biktima ng extrajudicial killings ni Digong sa pamamagitan ng pamumuno ni Bato at ilan pang co-perpetrators. So sabi nga ni John Vic, bukas, Lunes, maglalabas ng sabina para si Bato ay di natin alam kung imbestigahan ba siya or may mga katanungan, ganyan-ganyan. So patungkol sa extrajudicial killings. So ngayon mga kababayan, akala siguro ni Bato ay bobo. Ganito po kasi yan sa pagkakaintindi ko. Ito point of view ko lang to Halimbawa man na si Bato ay labasan ng sabina. Ngayon, pag hindi siya sumipot dyan sa paglabas ng sabina, pwede siyang arestuhin. No? Kasi nga, once na padalhan ka ng sabina, tas hindi ka sisipot, no, ay dadamputin ka. Ngayon, pag dinampot ka ng Philippine government authorities, so, ngayon, hindi naman siguro nila pwedeng sabihin kinidnap si Bato. Hindi naman siguro pwedeng sabihin si Bato ay ginipit or political persecution, no, or pinulitika. Kasi nga, meron namang complaint. Merong nag-complain, merong nagreklamo. Mga kababayan. So, sa madaling salita, wala nang rason si Bato para magsabi na ginigipit siya. Walang rason para sabihin kikidnapin siya. Kasi bakit? May mga nagko-complain. Sa madaling salita, may mga nagrireklamo. So, bukas po, ilabas po ang sabina kay Bato. Ngayon, kung hindi siya sisipot, sa madaling salita, sunod sa sabina ay arrest warrant. No, hindi natin alam mga kababayan. Kasi may complainant So, ano na naman kaya ang idahilan ni Bato dyan? Ayaw niyang sumipot. For what? Pinoy naman ang nag-file sa kanya ng complaint. Kaya nga ipapasabina siya Di ba? So, ngayon mga kababayan, akala siguro ng mga DDS ay si PBBM weak. Akala siguro ng mga DDS ay ang gobyerno ni Marcos ay bobo. Ayaw nyo magpa-aresto sa ICC kasi gusto niyo magpa-aresto kayo sa local na court or Philippine court. O sige. Ngayon mga kababayan, ang problema kasi dyan, may mga nagrereklamo. No? May mga nagreklamo ng mga pamilya. Kasi bakit? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, dito sa reklamo ng mga pamilya ng biktima sa war on drugs ni Digong, malaki ang laban nila. Bakit? Si Digong kasi nakasuhan na. Meron na kasi siyang 3 count. So yung 3 count sa ICC ay pwede nilang gamiting ebidensya laban kay Bato, no, at sa ilan pang mga sangkot or co-perpetrators ni Digong. So ngayon mga kababayan, hindi ko lang alam kung baka hindi lang si Bato ang ipatawag nila, baka pati si Bongo, pati si Albayalde, si Aguirre, no? Kasi nga lahat yan sila co-perpetrators May complainant. Sabi nga ni John Vic Rimulya, ito po pakinggan ninyo mga kababayan. Sabi ni John Vic, ito. If he is watching TV, this is the first time he will leave it also. But the subpoena will be issued tomorrow. Sir, without preempting yung magiging process, ano po ba itatanong sa kanya specifically? Well, we will wait for it's all related to the 100 plus complaints of EJK that occurred during his term as. So bukas, no, ilabas na po ang sabina. Ngayon,
Bakit nga ba siya may sabina? Dahil meron pong 100 plus na nag-complain, yung mga pamilya ng mga namatay, no, ng mga adik. Oh, yung mga adik na pinatumba ni Digong at ni Bato. Nung panahon na si Digong ang presidente, nagko-complain yung mga pamilya. Oo, nako. Ayan ang ano mga kababayan. Ayan ang katanungan ngayon na, 'di ba, ang sabi ni Bato, ayaw kong magparesto. Ayaw kong sumuko sa dayuhang batas. Ayaw kong magpahuli sa mga ano na hindi naman pang Pilipinas na korte yan. Ngayon, hindi ka pa rin ba susuko? Hindi ka pa rin ba haharap? Yung mga complainant puro Pilipino, yan yung mga kamag-anak ng mga pinatay doon sa war on drugs. Nako, patay ka diha mga kababayan. Ngayon, kung hindi man ICC ang mag-aresto kay Bato, baka ang DILG, mga kababayan, ang mag-aresto kay Bato. Sabi pa naman dito ni John Vic, mga kababayan, bukas daw mag-release ng sabina. Continue natin City Director and Regional Director of Davao. Sir, how do we assure the public na magiging fair yung pag-treat kay Senator, given nga na naging Chief PNP siya at saka... We will treat him with all the respect that he deserves. He is a senator, a former chief of the PNP, a former director of the Bucor. We will, and I assure you, there will be no EJK. We will treat them with all respect. There will be no handcuffs. So bukas, mga kababayan, ilalabas ng sabina ni Bato at hindi ko sure kung ano ba to, dadamputin na ba siya? Kasi ready na daw ang regional director ng Region 11 Region 11 ba ang Davao? No, pagkakaalam ko Region 11 ba? Ready na daw ang regional director ng Region 11 ng mga ng PNP. So siguro dadamputin si Bato sa Lunes. Mga kababayan, siguro si Bato ay dadamputin. Nako. Alak ka, mga kababayan, Nako, hide the rock so you won't be kidnapped. Mga kababayan, alaka, ito na nga. Dadamputin yata bukas. Oo. Dadamputin si Bato bukas sa pamamagitan ng sabina. Pero hindi naman siya pupusasan. Ang sabi nga ni John Vic, ito, sabina lang to. May mga itatanong sa kanya. Hindi siya pupusasan. Walang pusas. Kasi hindi naman yan, hindi naman yan warrant. Sabina lang. Mga kababayan, dadamputin siya pero hindi siya pupusasan. Sabi nga ni John Vic, ulitin ko paalala lang mga kababayan, bukas, di umano, dadamputin si Bato pero walang pusas. No? Hindi siya pupusasan. Dadamputin lang siya, papuntahin siya sa, di natin alam kung saan, sa DILG ba, sa IDG ba, or sa NBI. Tapos, pag masagot niya lahat, siguro, uuwi agad. Diba? Kay Senator, given nga na naging Chief PNP siya at saka... We will treat him with all the respect that he deserves. He is a senator, a former chief of the PNP, a former director of the Bucor. We will, and I assure you, there will be no EJK. We will treat them with all respect. There will be no handcuffs. It is merely a subpoena for investigation. So, sabi nga ni John Vic, walang posas, hindi siya pupusasan. Dadamputin lang siya, or halimbawa, i-take him. So, dadalhin siya, kukunin siya, dadalhin siya. May mga itatanong lang sa kanya. Pero sa totoo lang mga kababayan, ito lang tanong ko sa inyo. Ganito yan Alam ko mga kababayan, kapag si Bato bukas madampot, hindi na nila palalabasin yan. Kasi, kunwari dito, ito mga kababayan, kunwari dito, subpina lang yan. Pero pagdating sa CIDG yan, doon na nila babasahan ng warrant yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Ito pangunahan ko lang kayo. Kunwari yan, sabi ni John Vic, subpina lang. Hindi daw siya pupusasan. Hindi pupusasan si Bato. Pero pagdating yan doon, sa NBI ba kaya, sa CIDG ba kaya, or sa DILG office, or sa Napolcom, doon na yan siya biglang pusasan. Tapos, kasabihan, babasahan na ng warrant ng ICC yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Ito ang masasabi ko mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa akin. Ako na nagsabi sa inyo. Kunwari lang yan. Naku Bato, wag ka na magpakita. Kung nanood ka sa akin.
Kung nanood ka sa akin ba to, huwag ka sumuko bukas. Huwag ka sumuko bukas ba to. Kasi ramdam ko yan eh. Kunwari lang yan, sampina, hindi ka pusasan. Tapos pagdating mo doon sa DILG, sa CIDG, or di kaya sa NBI office, bigla kang pusasan yan, tapos sasabihin doon, ito na yung warrant of arrest mo. Galing ICC. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ito makukorner si Bato dyan. Makukorner si Bato dyan. Don't give any ideas. Si Nani G, Miguel of shout out po. Alam nyo, ito, yan ang aking pagkakaalam Ito, mga DDS sa mga nanood sa akin ngayon. Alam ko na yung mga galawan galawan ni Digong yan galawan ni Digong yan, mga kababayan. Galawan ni Digong yan. Oo, yung kunwari, arestuhin ka kasi may itatanong sa'yo. Tapos pag nandoon ka na, pusasan ka na bigla. Tapos bigla kang basahan ng bigla kang basahan doon ng Miranda rights. ICC warrant na pala ako. Tangina ba to? Huwag ka magpakita. Nanay Mindahilo po. Naku ba to? Huwag ka na magpakita ba to? Magtago ka na. Huwag ka maniwala dyan. Sasabihin, ano-ano yan. Kunwari, tawag dito, kunwari sampina. Loso, hindi yan ba to? Alam ko namang may utak ka, pero kung maging DDS ka pa rin, bobo ka, nasa sayo na yan. Alam nyo, totoo lang mga kababayan. Pag ito si Bato bukas manglaban, may rason mamatayan. Sabi nga ni John Beck, walang tukhang, no? Walang extrajudicial killings, wala daw tukhang. Pero alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, alam ko na yan, ganyang galawan Bakit? Alam niyo kung bakit nasabi ko yan, na kunwari basahan siya ng sampina. Tapos, kunwari hindi siya pusasan, iimbitahan lang siya, may mga itatanong lang sa kanya. Pero pagdating doon, hindi na yan mga kababayan, hindi na papakawalan yan. Bakit? Ito kasi yung nabasa ko, mga kababayan. Mula kay Attorney Cristina Conte. Ito mga kababayan. Basahin ko mula kay Attorney Cristina Conte. Ang estilo kasi ng ICC, maraming style. Ganito yan. ICC, may tinatawag na secret warrant. Ayan Attorney Conte Ayan ICC, may tinatawag na secret warrant. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, syempre, yung mga Pilipino na biktima doon sa war on drugs, may karapatan silang mag-file ng reklamo laban kay Bato, kay Bongo, or kung sino pa. Ngayon, yung reklamo na yon, syempre, sampina yon. Ipatawag si Bato. Tapos ending, baka yung sampina na yon, likod nun, may warrant na din ng ICC. Kasi sabi ni Attorney Cristina Conte, ang ICC may tinatawag na secret warrant. Nag-i-issue ng secret warrant ang International Criminal Court or ICC, depende sa sitwasyong ikinonsidera ng bansa, kinaroroonan ng aarestuhin suspect ayon kay ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conte. Pinaliwanag ni Conte na may dalawang uri ng warrant ang ICC, public at secret. Sabi ko nga sa inyo sabi ko sa inyo mga kababayan, ako pinaalam ko lang kay Bato para kung sakali man magtago na siya. Tapos kung hindi kayang magtago, manlaban na siya. Para may rason mapatay siya. Ganun yun di ba? Pinaliwanag ni Attorney Conte, may dalawang uri ang warrant ng ICC, public at secret warrant. Ayon sa kanya, secret warrant ang inilabas noong nakaraang taon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Matatandaang kumakalat kahapon, Mayo 9, ang impormasyon ng paglalabas ng ICC ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Nakalaunan ay pinabulaanan ng ICC. Ngayong linggo, May 10, inanunsyo ng Department of Interior and Local Government Unit or DILG Secretary Junbic Rimulya na mag-i-issue ang Philippine National Police at CIDJ at PNP CIDG bukas Mayo ng sampina laban kay Bato. So, ibig sabihin mga kababayan, kunwari lang yan sampina. Kunwari lang yan sampina, pero pagdating yan sa sampina, sa likod niyan, may warrant ng ICC yan. Niwala kay sa akin. Alam niyo, sa totoo lang, kaya Bato, alam mo kung nanood ka sa akin, ngayon magtago ka na. Tapos pag hinanap ka ngayon dyan sa Davao, sa Region 11, kung makipagbarilan ka, manlaban ka para may rason silang tukhangin ka. Di ba?
Sabi nga ni Attorney Cristina Conte, ang ICC warrant, may dalawang klase yan. May secret warrant at mayroong, ito nakalagay nagkakaroon ng dalawang uri ng warrant, public at secret warrant. Nako, sabi ko sa iyo ba to? Teknik-teknik lang yan. Kunwari lang yan sabina-sabina Di ba? Malay ba natin, isasabay ni John Vic yung sampina ng mga complainant na 100 plus na 100 plus na complainant sa AGK victims. Tapos ending, yung likod pala ng sampina, warrant na pala yun. Di ka na makauwi. Di ba? Bato, makukulong ka na. Sinabi ko sa'yo. Bato, love me when thought I'm DDS because he give me a hit. Yeah? Alam mo, sa totoo lang ba to, kahit papano, may concern ako sa'yo. Di ba? May concern ako sa'yo ba to? Magtago ka na. Tapos, manlaban ka. Para kahit papano, pag napatay ka, at least ikukulong ka sa Pilipinas, ay ililibing ka sa Pilipinas. Di ba? Manlaban ka na. Di ba? Manlaban ka na ba to? Naalala mo si Norman Mangusin? Kunwari nag-order ng salad tapos ang dumating warrant. Naalala nyo mga kababayan? Si Norman Mangusin nag-order ng salad, ang dumating warrant. Ganun yan. Oo, alam ko yung galawan na yan. Ako, kaya kung nanood ka sa akin ngayon ba to, manlaban ka. Oo, pag nabaril ka, mamatay ka at least, nasa Pilipinas ka lang namatay. Hindi ka mamatay dun sa ICC. Di ba? Kaya, ayun na nga, mga kababayan. Yan yung sinasabi ko. Na malaking twist yan. Sa totoo lang, mga kababayan. Kapag si Bato maging tanga at manatili siya maging DDS, tapos sumuko siya sa Lunes or bukas, tapos kunwari, haharap siya, tapos makipag-usap siya sa DILG, baka likod ng sampina na yan ay warrant na ng ICC. Sabi nga ni Attorney Cristina Conte, dalawang klase ang warrant ng ICC. Merong public na pinapaalam at merong secret na pinapalaman. Di ba? Merong public na pinapaalam, merong secret na pinapalaman. Malay natin yung sampina-sampina na yan, warrant na pala yan. Patay ka ba to? Bahala ka diya. Ikaw naman yan, di naman ako. Bahala ka, magtago ka. Para may rason silang barilin ka, manlaban ka. Di ba matapang ka? Ngak ka lang na ngak dyan. Sumama ka pa sa akin, magpusas. Make my day, Mr. Trillanes. Magtago ka, manlaban ka, Bato, wag kang sumuko, makipagbarilan ka, manlaban ka, para pag namatay ka, goodbye to you, my friend. Nako, Bato, Diyos ko, alam ko naman na alam na ni Bato yan. Alam ni Bato yan. Kahit sabihin nating tanga yan, pagdating sa katangahan, marunong din yan umiwas. Pero ang tanong kasi, kung makatakas siya. Kung makatakas. Kaya nga advice ko kay Bato, magtago ka. Manlaban ka. Para may rason ang otoridad na patayin ka. Mamili ka, mamamatay ka o sumuko ka. Bato, magtago ka, tapos mamili ka, manlaban ka o sumuko ka. Yan dalawa lang naman yan Nako, patay ka diha, Bato. Walang takas talaga si Bato, mga kababayan. Kunwari lang yan sampina, Bato. Pero likod ng sampina na, warrant na sa ICC. Oy, paminaw na ko ba? Paminaw. Tuo na lang good na ko. Kaya wala man ko'y giingon rin di na tinuod. Lahat man akong giingon tinuod. Lahat ng sinabi ko nagkatotoo. Kaya Bato, magtago ka, tapos manlaban ka para may rason ang PNP patayin ka. Ganun lang yun. Oo, nako, patay ka diha, Bato. Pero ang problema, mga kababayan, saan kaya si Bato magtatago? Eto na nga, mga kababayan. No?
Sabi nga ni John Vic at ng NBI, ito ang sabi ng NBI mga kababayan. No, alam ko lahat ito tutulong ito ito. Sabi ng NBI, mga kababayan, sabi ni Attorney Melvin Matibag, ito pakinggan niyo Naman po, kung dumating sa amin yung warrant kasi naka-address sa law enforcement dyan, and NBI sa law enforcement agency, of course, we have to implement the warrant. Ganun lang naman po kami palagi. Whatever is the mandate po, kung may mandato de arresto, wala po kami magagawa pa to arrest. Hindi po tayo pwedeng mamili. Yes. Kaya naman po, kung dumating sa amin yung warrant kasi naka-address sa law enforcement dyan, and NBI sa law enforcement agency, of course, we have to implement the warrant. Ganun lang naman po kami palagi. Whatever is the mandate po, kung may mandato de arresto, wala po kami magagawa pa to arrest. Ayun na, narinig nyo, sabi ng NBI. Kung nandyan ang warrant, kung may mandato de arresto, arestuhin na nila si Bato. Naku Bato, magtago ka na, tapos manglaban ka. Para may rason na barilin ka. Di ba ganyan ginawa niya sa mga adik? Manlaban ka na Bato. Total, matapang ka naman. Di ba? Manlaban ka na. Ang problema ngayon mga kababayan, posible kaya mga kababayan kung sakali na si Bato ay wanted na or magiging puganti na pag hindi siya nagpa-aresto, posible kaya na si Robin Padilla ay makasuhan din? Mga kababayan, tanong ko lang, halimbawa si Bato hindi maaresto, halimbawa si Bato ay hindi sisipot, posible kaya mga kababayan na si Robin Padilla ay kakasuhan din? Paki-comment ka mga kababayan. Kasi di ba meron sa batas natin na kapag ang isang taong kriminal na hinahanap sa batas ay tinulungan mong magtago, di ba damay ka? Mga kababayan, paki-comment nga dyan sa comment section. Like po tayo. Di ba? Obstruction of justice. Kaya nga, di ba, mamulay?